Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, ang Daily Tribune na nag-post nung itong nilabas ni Maharlika. Ah, Tapos, nang mag-debunk ang PIDEA, ito hong si Cesar Chavez ang naglabas ng apology. Pero bago pa yun, ay dinilit nitong Daily Tribune. Okay, so yung pag-delete nila, eh, okay na rin para sa akin, okay na rin na dinilit nila. Pero hindi po dapat gano'n lang, eh. Kasi ang mga taga-media, meron po silang code of ethics. At do'n sa kanilang code of ethics, nasabi roon na kapagka ikaw ay nakakuha ng impormasyon, ive-verify mo yung yung impormasyong ito ba ay may basihan o wala. At kung merong basihan, humanap ka pa ng isa pa, 'di ba? So kung wala pa rin, yung mga taong talagang sila lang yung pwede mong kuhaan ng response dito, then ilalabas mo sa media, sa ipa-public mo ito at kung sa tingin mo ay dapat talaga importante kumbaga, sobrang importanteng kailangang malaman ng taong bayan, then you need to provide a disclaimer. Pero wala po silang ginawang gano'n, na ang ebidensya pong nilabas ni Maharlika ng isang vlogger na si Maharlika Dakdakera ay hindi po verified information. Ah, Sinubukan na naming kontakin ng PIDEA pero hanggang sa isinusulat ang chikang ito, hindi pa rin sila nagre-reply. Dapat may gano'n, wala, eh. 'Di ba, ginandahan pa nila yung disenyo. Ito lang yung nakuha ko na, na-delete ko yung sa akin na may magandang disenyo, eh. Pero eto, official talagang dinelete nila. Look, sabi diyan, known vlogger, kilalang vlogger Maharlika, through her Boljakan Facebook page, uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that PBBM was on the agency's narco watch surveillance. Di ba? Tapos yan po ay kanilang dinelete. Alam nyo, dapat binerify nila to, eh. Dahil hindi naman ilalagay ang control number kung hindi kailangan. Di ba? At nakalagay ang no alias, bakit alias ang mga nakalagay? Hmm. 'Di ba? Tapos dito, some unidentified male and female cohorts. Hmm. Ta's eto pa. Eto ngayon yung apology. Again, hinanap ko po itong kung ito ba ay nakapost sa Daily Tribune. Pinuntahan ko yung website nila, wala. Tapos pinuntahan ko rin yung Facebook account ng Daily Tribune, wala din. So bakit si Cesar Chavez na taga ano 'to, tauhan 'to ng gobyerno, eh. Saan ba posisyon nito? Ay, nasa strategic communication po ang taong ito, si Cesar Chavez. 'Yan. Matagal na rin 'to sa gobyerno, sino-sinong presidente na ang pinaglingkuran nito. Panahon pa ni Erap, nandito na, nasa gobyerno na 'yan. Tapos, alam ko pati kay Gloria tuloy-tuloy, eh. Ayun, sabi rito, open apology for the unvalidated PIDEA document. Alam niyo pala, eh. Daily Tribune expresses its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Ferdinand R. Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook. Ito yung sinasabi sa inyo may magandang design. Nung nakuha ko kasi yun, kaya wala akong maipakita ang itsura nun, inedit ko, crinap ko yun, tinanggal ko yung design para makuha ko yung dalawang dokumento. Hindi ko na itabi, hindi ko na i-save yung original. Tapos nung balikan ko, wala na, deleted na. Okay, sabi rito, ah, and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. So alam nyo pala na it will cause harm, syempre, confusion on the part of the public, 'di ba? Yung mga supporters ng pangulo, yung sa mga loyalista. Yan hindi yan papatulan. Doon sa mga supporters, sa mga naniniwala sa kanya na malinis siya, maayos ang ating presidente, hindi siya addictus benedictus, maski noon pa. Nakita yung ganyang klase ninyo. Siyempre pagka PIDEA, nandun yung logo, kompleto, valid yung document, 'di ba? Kasi papel talaga ng PIDEA, eh.
paniniwalaan yun. Dahil hindi po lahat ng mga Pilipino ay mag-iisip na kalkalin itong yung may control number ba 'yan, 'di ba? Sinunod ba yung no alias? Hindi po lahat i-scrutinize 'yan. So yung, kumbaga yung face value ng nakita nila, ng iprinesenta sa kanila nito ni Daily Tribune ng galing kay Maharlika, yun na ang gugulo sa isipan nila, yun na yung magko-cause ng, kawalan ng pagtitiwala nila sa tao. Oh, eh, yun ang purpose ni Maharlika. So, ang Daily Tribune nagamit o nagpagamit. 'Di ba? Tapos nitong naka-damage na, so damage has been done, eto ngayon ang remedy nila, apology. Pero ito again, sasabihin ko sa inyo, it was not done publicly. Hindi ko nga alam kung saan nakuha ito ni Cesar Chavez. Kasi sa FB niya lang ito available. Ayan, oh, Cesar Chavez. Doon lang. Wala sa Daily Tribune Facebook page, wala sa kanilang account, wala rin sa kanilang dyaryo, at lalong wala po sa kanilang website. Okay, sabi rito, it understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. And in taking full hindi, bago 'to, maalala ko lang, hindi ba si Boy, ano yun yung kalaban ni Drilon, Mejorada, Tito Boy Mejorada, 'di ba? Meron siyang expose noon about, corruption na kinasasangkutan daw nito ni Franklin Drilon. So, natalo siya dun, inapila-apila niya hanggang Supreme Court, tapos, talagang nagdesisyon ng Supreme Court sa huli, mali talaga si Boy Mejorada. Ayan, ang ending niya ngayon ay nasa kulungan. Kasi hindi po naman nangangahulugan na ito ay government official, ay pwede na po nating fake news. Pwede na nating sirain ang kanilang reputasyon. Dapat nga mas maging maingat din kasi may mga taong maraming nagtitiwala sa kanila. Maraming mga puwedeng masira ang paniniwala sa kanila sa paglalabas ng mga fake news, sa mga unverified information. Lalo na sa mga media na napakalawak ang kanilang reach, napakalawak ang kanilang kakayanan para makuha nila ang, validity, yung, matanong yung mga subject na binabanggit dun sa katulad ng dokumentong ito. 'Di ba? At diyan maliwanag, alam daw nila, nauunawaan nila gaano kaimportante. Oh, ito pa. Kasi ang mga public figures, pwede lamang po silang punahin ng may kinalaman sa kanilang trabaho. But make sure, totoo ito. Merong mga pruweba. 'Di ba? Hmm. Sabi, in taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before its dissemination. Okay. So, iyan po. Ah, Sabi ni Glenn, in-email daw kay Cesar Chavez Sir JDB ng Daily Tribune ayon sa napanood kong vlogger. Yun nga rin po yung nakarating sa akin. In-email daw po yaan, 'di ba? Pero bakit in-email sa kanya? Bakit sa kanya? Ang ating presidente, siniraan nila publicly. Tama, Glenn? Oh, Sir Glenn, tama 'di ba? Oh, siniraan nila publicly. So dapat po public apology. Dapat galing sa Daily Tribune. I-publish din nila. I-link nila, hindi yung dinidelete lang nila. Mag-i-email sila privately kay Cesar Chavez ng strategic communication. O ngayon, effective ba yung strategic, 'di ba? Yung strategic communication nila? Oh, tama 'di ba? Public apology is a must. Yun ang dapat gawin dito ng Daily Tribune at magpaliwanag itong taong itong si Cesar Chavez. Ano ang koneksyon niya diyan sa Daily Tribune? Kasi ang dami naman ng tao, 'di ba? Ang dami naman tao diyan. Nandiyan ang Presidential Communication Office, 'di ba? Pwede naman siguro nilang ma-email diyan si Attorney Lisa Marcos. Hmm.
o yung staff nito o si Lucas Bersamin. Dahil ito mismo, kanang kamay ng ating presidente, 'di ba? Puwede sigurong ma-email dito si Sandro Marcos kasi ito immediate member of the family. Hmm. Kung nahihiya sila, bakit private ang ginawa tapos pinablik ni Cesar Chavez? Nahihiya ba ang Daily Tribune? 'Di ba? Hindi ko maintindihan 'tong ano, 'tong ginawa na 'to ni Cesar Chavez, eh. Dapat kung in-email sa kanya 'yan, kung in-email sa kanya, kung totoong in-email, dapat po in-advise niya, "The damage has been done publicly. Nakakahiya naman na sa akin niyo pinadala, hindi naman ako ang na-damage, bagkus ang presidente na siyang representante ng sambayanang Pilipino." Ah, maging, supporter niya o hindi, wala kaming choice kung hindi i-represent niya kami, whether we likes him or not. So, dahil diyan, dapat i-public ninyo ito. Kayo ang mag-post at wala akong kinalaman dito. Oh, that is my point. Hindi yung ganito, so ibig ba sabihin, si Maharlika po puwede na rin pala na ano, na papadala na lang ng email pagka let's say eto, nasunog siya rito sa kanyang, pulvoronic video, 'di ba? Tapos dito sa kanyang, PIDEA documents na 'to, dahil, pinagtatawanan lang, ang gagawin niya ngayon para maiiwasan yung, pagrereklamo sa pagdedemanda laban sa kanya, ang gagawin niya, mag-e-email lang din siya kung kani-kaninong taong gobyerno. The damage has been done publicly, dapat po ang remedy public din. Oh, sabi ni Lucy Dutaro, "Sir JDB, Daily Tribune is owned by Bongo daw." Talaga? Kasi tinignan ko yung ano, yung, mga officers ng, Daily Tribune sa website nila, wala akong nakitang Bongo doon, 'yan. Pero sabi nga ewan ko kung saan galing ito, oh. Pero kung ito nga po ay pag-aari ni Bongo, naku, dapat managot si Bongo. O baka kaya naman, nag-email kasi baka mabanggit ang pangalan niya. Ay naku, sabi ni Lucci, "Sir JDB, Daily Tribune is owned by Bongo daw kaya ginamit sila ni Maharlika. Sobrang fake news at, sobrang baliw na sana po kasuhan rin sila ng PIDEA. Hope, knockout hope ko makulong, si Maharlika." Dapat nga po talaga, 'di ba? Dapat kasuhan. Dapat dito, ungkatin nila ng maigi sino 'tong mga taong involved dito, sino yung mga nagkalat ng pekeng dokumentong ito. It was fake. Hindi pasado sa standard nila, eh. Hmm. Sabi ni Maharlika, nagkakagulo na raw ang PIDEA. Nabulabog daw niya. Aha! 'Di ba? From Glenn Resurrection, dapat public apology ng Daily Tribune, sir. 'Di ba? Dapat tama lang, Cesar Chavez, and investigate Cesar Chavez ASAP. 'Di ba? Dapat lang. Kay Bongo nga raw pala talaga ang Daily Tribune. Ano 'to, Bongo? Ano 'to? Yeah. Kaya't alam mo parang naniniwala na po ko talaga ngayon dapat nga pala talagang imbestigahan itong si Cesar Chavez at ang Daily Tribune, 'di ba? Alamin kung sino ang may-ari niyan para magkaalaman, 'di ba? Magkaalaman. At kung mapatutunayan na ito nga po ay kay, Bongo, meron po siyang nilalabag na batas. Ano 'yun? Dapat po kasi ano 'yan, dahil nasa gobyerno na siya, nag, ano bang tawag do'n? Yung, divest, 'di ba? Yung, binitawan niya na yung interest niya diyan. Kumbaga ibinenta niya na, pinaubaya niya na sa iba for the time being na siya po ay nasa gobyerno. Hmm. Nag-divested na ba siya ng kanyang, ng kanyang, share diyan sa Daily Tribune? Ang yaman naman pala ni Bongo, grabe. Anyway, 'di ba sila Attorney Vic Rodriguez meron yung Bandera at saka etong si Lagdameo, sila yung magkakasama at saka etong si ano, yung sa Quezon City, 'no. Pero nung time nila na nasa gobyerno, nag-divest sila sa kanilang, yung tabloid na Bandera. Hmm. Correct me if I'm wrong, I believe that's Bandera. Pero ito, kung kay Bongo nga talaga ito, dapat po talagang maimbestigahan kasi mismong si Bongo, maliwanag na maliwanag talaga, isa sa mga
sira sa ating gobyerno. Ano, the investigation should go deeper kahit obviously alam na kung sino nasa likod ng mga fake news. Yeah, tama, dapat lang. Diyan ho natin makikita sa Senado kung sinong may malasakit, 'di ba? And then sa Kongreso gano'n din kung sinong may malasakit. Hindi na ako umaasa diyan sa Senado kasi sa ngayon po, basura ang karamihan sa Senado. Basura, sa totoo lang po. Ang inaasahan ko na lamang dito ang Kongreso at di ko na rin inaasahan na magtutugma pa sila ng Senado pagdating dito. Ang importante rito, ang proseso ay napapasagot sila at nauungkat ang katotohanan dito sa mga fake news na 'to na bahagi ng kanilang na ito 'no. Ah, ito ho ay isang, DDS, si attorney. Actually fiscal ito, si Darwin Cañete. Pero tama po yung punto niya rito, eh. Sabi niya diyan, when it comes, ah, to evidence, okey, Daily Tribune makinig kayo. You always weigh authenticity and relevance. There are tests and standards to validate documents. Secondly, assuming it is authentic, it must show relevance. What fact does the evidence prove? You cannot simply state a conclusion that the evidence does not support. Kasi ang sinasabi ni Maharlika, "Oh, ayan si BBM bangag kasi nandiyan yung pangalan niya, nag-a-addict kasama si Maricel Soriano." Hmm. A grain of sand does not imply the existence of a mountain, 'di ba? It it takes so much more than that. And as always, the burden of proof lies with the accuser. Good morning. And according to DDS, okay, pag sinabi ko pong DDS, ibig ko sabihin, ito po yung mga Duterte supporter na sensible. Okay, sila yung hindi ho magugulo. Yung may mga gumagamit po ng utak. Ang mga taliwas, ito po yung mga DBS na sinasabi nga po ni Mike Abe kung anong ugali nila, kabubuhan. Alright? So ito, dapat, maging leksyon ito kay Maharlika. I don't know kung intindihin 'to ni Maharlika. Baka pagka nabasa 'to ni Maharlika pagmumurahin pa niya 'to, eh. Kasi tinatamaan siya rito, eh. And then sa Daily Tribune kasi nagtataka rin po sila, bakit daw, ah, hindi raw pinatulan ito ng, mainstream media, sabi nila. Kita ko rin do'n sa post ni Attorney Trixie, bakit hindi raw pinatulan? Sus Mariosep, unverified na nga, eh. Halatang-halata na dahil hindi naman first time nilang makakita ng kopya, 'di ba, ng pre-ops ng PIDEA. Hmm, alright. So, iwanan natin 'to.